Lapitan natin si George para palabasin natin. Pagpakawalan lang natin mga kaprobinsya, makipag-away sa ating mga baka dito. Ito yung tali niya. Yung color niya masikip na. George. Yung tali ni George para to sa aso. Pasya natin si George doon sa mga kabing natin. At sa mga baka natin na mga maliliit. George. Pero pagdating doon, pwede lang natin tanggalin yung tali niya. Pero pag dito pa siya sa kulungan, sa ating mga baka mahirap. Kasi pumunta siya agad sa pakainan, tapos dumihan niya at saka ihian. Dali natin doon para may kalaro siya. Marami po nag-comment mga kaprobinsya na bigyan natin ng kasama si George Dan sa kanyang kulungan. Hindi yan pwede pag sama-samahin natin. Pag lalaki yung ilagay natin, mag-away po sila. Tapos pag babae yung ilagay, palagi niyang kasahan. So hindi makatulog si George pag may kasama siya doon. Tanggalin na natin yung tali niya. George, come here George. Yan. Nakabuntot lang siya sa atin. George, come here. George. Parang aso si George, no? Tingnan natin kung magkadaan ba si George dito sa aming tulay. Pero George, puntahan natin yung ating mga baka dito na mga maliliit. Kasi natanggal naman daw yung busal. Pati yung baka na kinali natin. Nagsiiyakan yung mga kambing natin dyan, oh. Nang nakita nila si George. Natakot si George. Natakot siya kay Tanggol. Takot ka George? Tingnan niyo po. Natanggal naman yung busal ni Tanggol. Pati kay Marimar. Agoy. Natanggal na lahat yung mga busal nila. Mukhang hindi kasya po sa kanila yung mga busal na nabili natin mga kaprobinsya. So ang gagawin namin dito sa kanila, magpagawa lang tayo ng busal na kasya sa kanila. Takot si George. Hindi siya matakot kay Pugi, pero takot siya kay Tanggol. Si Marimar, okay, gulo na rin, oh. Dapat ka George. Ito na si George. Nataranta na si George. Oh, dyan ka lang George para hindi ka magalaw ni Tanggol at ni Marimar, oh. Pinagtulungan siya. Kaya umakyat si George dito. Takot siya sa ating mga maliliit na baka. Ano kaya nasa isip niya? Pero hindi siya takot kay Pugi at ni Limer. Nagtapag-tapangan siya doon. Sinatanggal yung mga busal nila. Silang tatlo pa. Yung isa, sinanay na namin na itali para hindi na mahirapan pag kunin na siya dito. Pero yung mga busal na available sa market, pan lang, mga malalaki.
napakadali lang matanggal. Si George o nagtago. Takot siya kay tanggol. Ngaway? Gaway ka be? Ay! Nahilap na po ka. Para bakag. Uy, hinihingal ka na? Yung sides namin mga kaprobinsya, sa mga hindi nakapanood sa una natin mga video, naubos na po. Kaya yung pinapakain natin ngayon dito, yung mga dahon ng tubo na tuyo na. Yan o, uminom siya. So, kailangan talaga na may tubig palagi dito. At alam na po ni Tanggol kung saan yung may tubig. Yan po ang importante mga kaprobinsya, may tubig palagi yung mga alaga nating baka. Pero yung mga baka natin dito na nakatali lang, umaga at saka hapon po sila binigyan ng tubig. Pati tanghali binigyan din. Pero yung mga maliliit, palagi lang may tubig doon sa may balde. Kaya kusa lang pumunta doon si Tanggol. Lalo na si Tanggol na hindi na siya nagdidi. Siya yung nangailangan talaga ng tubig. Sukula siya oh. Hindi na siya natakot. Bihira lang yung kambing na katulad kay George mga kaprobinsya na sumama ng tao kahit walang tali. Parang aso ba? Yung aso nga, mahirap nga natin pasundin pag hindi siya sanay. Pag si Bingo, pag hindi natin talian tapos dalhin natin siya, manggulo sa ating mga alaga. Lalo na si Jin, parang kalaban niya si Jin. Lumaki na si Bingo dito mga kaprobinsya oh. Dati ito po yung tali niya nang dumating siya dito. Pero ngayon oh, ito yung color niya. Pero ngayon, napaka-skip na. Hindi na pwede pag hindi natin tanggalin. Bibili tayo ng color para sa kanya, yung para sa aso. Para hindi siya masikip. George? Ano na si George oh? Takbo na siya ng takbo. Parang gusto niya pumasok sa loob. Gusto mong pumasok dyan, George? Hello, George. Ako si George mga kaprobinsya oh. Parang hindi siya matakot sa mga malalaki. Tanggol. Natanggal naman yung mga busal sa ating mga baka dito. Nasukol na. Nagalit na si George. Nagalit na si George. Nagalit na si George. George! Kalingaw rin kanikan. No. George, ali George! Mingi siya ng saklolo. Lo. Labas tayo, George. Hinihingal siya, oh. Magpagawa lang tayo ng busal. Nakasya sa ating mga baka na mga maliliit. George, come here, George. Ang bait po ni George, ah. Tingnan po natin dito mga kaprobinsya. Kasi may bukal daw dito. Baka pwede natin lagyan ng hose. Yari unahan rod, ay tubo dia. Ay tubo din ha. Hindi kayo. Dito po may bukal oh. Pero humina na din. Humina na gusto yung bukal dito. Tininan ko dito mga kaprobinsya, baka mapakinabangan pa natin. Baka pwede pa natin lagyan ng hose papunta dun sa ating mga pan. Wala na. Meron pa pero napakahina.
Pwede hinaya. Hindi yan makaakyat doon sa ating pan pag lagyan natin ng hose. Dito po pag walang El Nino, medyo malakas yung bukal ito. Kasi ngayon kahit natuyo na yung mga bukal ito sa atin, pero yung bukal dito hindi pa rin natuyo. Pwede yan pang ligo mga kaprobinsya or panghugas sa kaldero. Pero may tubig pa naman tayo doon para panghugas, para pangligo. So hindi lang muna tayo maglagay ng hose dito. Pag hindi masyadong matindi yung init dito sa amin, yung tubig na yan medyo malakas yan. Pag puntahan natin doon sa dulo ng ating sapa, natuyo na yung sapa. George, gabi yan George. Makati yan. Kinain niya yung gabi oh. May mga damo naman dyan, pero hindi niya kinain. Yung gabi pa na Makati. Para hinihingal lang si George oh. George, wait tayo. Yung mga bako dito sa ating kambing mga kaprobinsya, naayos na po. Pati doon. So hindi na makalabas yung mga kambing natin dito. At yung ating mga pato, hindi na rin makapunta dito. Basta hindi sila lumipad. George. George. Wala pang alam si George mga kaprobinsya oh. Kung ibang kambing pa yan, wala na. Nangasta agad yan. Oh, ayun sungay George. Sungay dayon. Nilagyan natin ng tali si George para hindi siya makapanggulo dito ng husto sa ating mga kambing. Pinabisita natin siya dito para makikita niya yung mga kalahi niya, para malagay sa isip na hindi siya baka, kambing siya. Yan po ang ating malaking toro. Ayaw gula rin George. Okay, dako kayo sa rin George. So yun po, mga dahon lang muna ng kahoy yung pinakain namin dito. Mga langala. Galing to doon sa ating area, doon sa may falls dati. Pero ngayon hindi na natin siya matawag na falls kasi wala ng tubig. Po ang ating nagkakasta dito. Hop, 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 hop. Gusto niya malipot-away sa akin. Hinichi ko lang yung tali mo. Pero hindi siya masyadong matapang mga kaprobinsya. Hindi siya katulad sa ating blackhead dati na buwer. Yung kambing natin na buwer siguro nasa mga almost 70 kilos to. 70 kilos or almost or more than 70 kilos. Kasi si Toro dati, yung pinakauna nating kambing na lalaki, nasa mga 60 to siya. Hindi na makalabas yung tinig niya. Paos.
una, bala ko sana dito na magdadala ng kubo para sa ating mga kambing. Pero mukhang hindi yun matuloy kasi nagbawas tayo sa kanila. At mukhang kasya naman sila dito sa ngayon. Kasi marami po yung nawawas sa kanila. Yung iba kinatay natin, yung iba ibininta. Tapos pag magdagdag tayo ng kubo, andun lang sa kubo ni George. Yung maliit lang. Doon po natin ilagay yung mga kambing natin na hindi pure. Yung pure buwer. Pure breed. Katulad ni George. Stop, hawa dia. Maipit oh. Nah, kita bang lagi siya. Ito yung kambing natin na lalaki mga kaprobinsya oh. Maganda itong klase. Wala itong halo native. Mana lang sa lula. Uwer. Yung kulay manang-mana sa lula. Anak siya sa ating kambing dati na hinihingan. At lalaki yung kanyang anak. May napapansin po kami ni Dayan mga kaprobinsya, yung dede niya parang hindi mo lumiit oh. Namaga pa rin hanggang ngayon. Yan oh. Mukhang may something sa kanyang dede. At yung anak niya, dumigil naman yan sa pagdede. Sana po okay lang yung isa nating kambing. May isa din tayo dito oh, na bagong anak din. Babae yung anak niya. Ito po, mana sa tata yung kulay. At yan po ang kanyang nanay. Wala po itong halo native mga kaprobinsya. Anak to ni Toro. Tapos, apo din siya ni Toro. Yung kulay niya, mana sa tatay. Noong una po, ayaw po niya magpadidi. Pero ngayon oh, nagpadidi na siya. Dito po sa amin, pag may mga kambing tayo na hindi magpadidi, parang hindi na kami matakot kasi alam na po namin kung ano yung gagawin namin. Upgrade na po yan mga kaprobinsya, yung lulo niya isang anglo. At ito yung kapo natin na kambing. Wala nang kanyan, wala nang itlog. Pinalabas na natin para makatakbo-takbo sa labas yung anak niya. Yun po ang didi ni Dayan mga kaprobinsya oh. Sana normal lang yan. Si George, pinawi natin, umiyak na. Pinawi natin siya. Napakaganda siguro pag may 6 tayo na ganito kalaki oh. Kaya gusto ko po na makabili ng kambing na babae na buwer para makapagpalahi tayo ng ganito kaganda, kagwapo. Kasi kadalasan po sa ating mga kambing dito, may halo silang Anglo. Yung mga lahi ni Toro dati. Tulad dyan, anak yan ni Toro. Yung kambing natin na lalaki oh, yung kapalit ni Bobo. At yung mga alaga natin pabo dito mga kaprobinsya oh. Yung mga itlog sa ating mga pabo dito, hindi po sabay-sabay na pisa. Kasi kadalasan po dito, nagalo-halo lang yung mga alaga natin. So habang may naglimlim, may nag-itlog na naman. So ang nangyari, hindi sabay-sabay na pisa yung mga itlog nila. So ang ginawa namin, pag may mapisa, kinuha lang namin yung sisiw. At yung gansa natin, hindi din sabay-sabay na pisa yung mga itlog nila. Sa ngayon, may mga 7 tayong gansa dyan na sisiw.
At dito po nagdagdag tayo ng mga paitlogan ng pabo. Dito po natin nilagay. Hindi pa nalagyan ng mga damo, mga tuyong damo. Yan o. Yan. Meron pa dito sa likuran. Dito po, ito yung mga lumang drum natin na andun po sa kabila dati nilagay at tinirahan ng sawa. At ngayon, nilipat namin dito. Pero yung sistema namin, binago na namin. Nilagyan na namin ng kawayan dito. Hindi na nakasayad sa lupa. Kasi pag andun sa lupa, tapos lagyan ng mga kahoy, delikado baka may sawa naman na tumira. So yung ganitong sistema, hindi na ito nakakatakot. Kasi makikita na natin yung nasa ilalim. Hindi katulad dati na mga ilang buwan na kaya nakatira yung sawa. Itlog ng manok. Pati dito oh. Itlog manok, nililiman ng pabo. Mga maliit pa. Maghalo-halo lang sila. Bugok. Maghalo-halo lang po. Itlog ng manok, itlog ng pabo, at saka itlog ng pato. Sa ngayon po, sinadya namin na paghaluin lang silang lahat dito mga kaprobinsya. Kasi pag ihiwalay natin sila, halimbawa pabo, gansa, pato, kailangan pa natin na gumastos. Kailangan natin magpagawa ng kubo. Uy! May patay na pabo mga kaprobinsya oh. May sugat. Parang tinuka siya. Kasi nagkasugat-sugat yung katawan niya oh. Napunit yung balat mga kaprobinsya oh. Tingnan niyo po oh. Sa tingin ko po, mukhang inaway siya sa mga kapwa pabo niya dito. Marami tayong lalaking pabo dyan. Sa dalawa. 6 siguro yon. Kailangan siguro natin magwawas ng lalaking pabo. Kasi yung mga lalaking pabo, pag makita nila na pwede lang kasahan, kinasahan nila. Tapos, parang sinakyan. Iba yung pabo kumasta mga kaprobinsya kasi sakyan nila. Sayang oh. Pwede na sana itong lutuin. Pwede na sana itong ihawin pero namatay pa. Ipakain natin ito sa ating mga hito. Pero ang gagawin natin dito, linisan at saka pakuluan muna bago natin ilagay doon sa ating mga hito. Tapos mamaya na natin ito ibigay sa ating mga hito kasi balak ko po na mag-ihaw sa kanila or magpaksiw sa gata ba. Pero ang gagawin natin dito, linisan muna natin bago natin ibigay sa ating mga isda. Napakadali na ito ubusan mga kaprobinsya. Balak ko po na bawasan yung mga hito natin dyan. Dong! Tanggalin yung mga balahibo dito. Tanggalin yung mga tuka. Linisan. Tapos pakuluan. Bago natin ibigay sa ating mga isda. Mukhang bago po ito namatay mga kaprobinsya yung pabo natin. Nung wala ako dito mga kaprobinsya, sinabihan ko po sila na pabo lang muna yung katayin. Kasi yung pato natin, paramihin muna natin.
Sayang yung pabo natin oh. Ulam na sana to. Nasa mga 2 kilo. Malaki na. Sa babae, nasa mga 2 kilo hanggang 3 lang yan. Pero pag lalaki, umabot din ng 6 hanggang 7. Lalo na pag mataba. So ngayon po oh, nagpagawa tayo ng paitlogan yung pare agaw. Para idagdag natin sa ating mga alagang manok. Napakaganda po dito, malamig. At yung kulungan ng ating baboy oh, malinis kasi may safety tank tayo. Yan. Ilan na kapagparigaw? Dati po mga kaprobinsya, andito po yung sapa nung hindi pa dumaan yung bagyong Udit. Tapos dyan po nakalagay yung ating kubo para sa mga itik. Nung napanood ko po yung mga dati nating video nung bago pa tayo dito, parang na-miss ko yung mga alaga kong itik mga kaprobinsya. Kasi malaki yung gastos natin noon. Yung kubo pa lang niya nasa 12 by 40 siguro yon. So mahaba. Tapos tuwing umaga namumulo tayo ng itlog ng itik. Yung mga itik na yon, binigay lang yon kay Birds Villa, yung kapatid ko. Kasi nag-alaga siya ng itik doon sa area niya, doon sa Kalumbuyan. Tapos mukhang nabisi na po siya sa kanyang negosyo. Ang ginawa niya, ibinigay niya sa atin yung mga itik. At naalala ko po, pinalakad lang namin yung mga itik galing doon sa may siminto hanggang nakarating dito sa ating area. At hindi pa ganito yung hitsura dati. Yung sapa natin dito, hindi pa ganito ang hitsura. Kasi andito yung sapa, tapos dyan yung mga alaga natin itik. At dyan po kami nakahuli ng malaking sawa din sa gilid ng sapa. Malaki sana yung ira natin dito pag andito lang yung sapa. Kasi dyan, mapakinabangan pa natin dyan. Parang nag-exchange ang resulta. Dito puro buhangin na to. Natambakan na siya ng mga buhangin. Malalim to dati dito, malalim. Naghukay pa kami dyan sa gilid ng ibyok para daanan ng tubig. Para makagawa kami ng paliguan ng itik. Tapos, yung ginawa ko po, naisip namin ngayon na napakalaki yung tulong. Kasi pag hindi pa ako naghukay dyan, na para daanan ng tubig, malaki ang posibilidad na gumuho yung kulungan ng ating baboy dyan. Kasi yung tubig, direkta papunta doon. Buti na lang, sa hindi pa nangyari yon, naghukay kami dyan, gumawa kami ng drainage para doon namin pinadaan yung tubig. So, ang nangyari na nagkaroon ng malaking baha dito, hindi na gumuho yung kulungan ng ating baboy. Kasi yung tubig, may iba siyang daanan. Hindi na siya dumiritso ba doon. Delikado to pare sa? Wala to kanli dia. Dikta mo to black to ato. Kuha tong kulungan sa baboy daw gina. Timpag dayon. Texture kaya. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung ulam namin oh, isda. Sinulang isda. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Pangay. May po ka pangay. Ganyan, dudugaw ko yung Wala. Ano ka ba siya anak ko mga po niya? Gaway yun na lao ito po. Paborito. Ya, kanang kasal nga padulong kakaon kita na o may tadapita lagi? Ha? Kung napito tama, ito ba kita ay? Grupo ko na napit, pero dili po grupo mo na. Pare Siya lagi. Kita na mo kay share mo ako. Kita. Kaya may apela na di ay. Orang-orang itu. Kung yung ano ta? Oh, nito magto nga. Kasal ko na. Akin na kayo makita sa mga agto na eh. Kasan ng Diyos man eh. Sani. Aku tunggu Joshua.
Ha? Kano ulit? Nahangama bitaw yung suho. Lugar na yun. Uy. Nakamang tari. Sa'yo. It's gonna say mama.